Hi guys, welcome back. So magbibigay lang tayo ng updates at magbibigay siguro ng ilang tips. So ngayon ay December 26. Okay? So ang ginagawa natin ay yung basic exercises, push up, squat, nagwo-walking tayo, at saka ano pa ba yung isang ginagawa nating exercise? Planking. Yan. So, sa ngayon, hindi pa masyadong susunod religiously. Okay, pero naisisingit natin kahit papaano yung mga exercises natin. Mas madalas ko nagagawa yung walking kasi mas gusto ko yung walking kesa dun sa ibang exercises. Pero sa ngayon, nagagawa ko na 100 squats, 50 na push-ups, pero spread out yon sa buong araw. And then yung planking, siguro mga 3 sets for 30 to 40 seconds, ganyan. So yun yung ating exercise routine. Para sa tip naman, number 1 is stretching. Kasi nga, nasa 49 na tayo, mag-50-ish na. So, importante yung stretching para hindi mabigla yung ating katawan, maiwasan natin yung sakit sa mga joints, sa kalamnan, and maiwasan yung injuries. Kasi pag na-injure kayo, magiging factor yan para hindi natin magawa yung mga exercises natin, para magpapayat, para maging fit. And ano pa ba? Binawasan na rin natin ng onti yung kain natin, especially dun sa kanin. So, malaki yung binawas ko sa kanin, mga half, kinat ko sa half yung kain ko. And then, isang tip, for every exercise na ginagawa natin, para maiwasan din yung sakit sa bewang, sa likod, ginagawa natin is ine-engage natin yung core. Ano ba yung core? Ito, yung stomach area natin. So, yung muscles natin dito, sa stomach, sa back, sa puwet, ganyan. So, paano ba i-engage yung core? O paano i-engage? Madali lang. Demonstrate ko. Kita nyo ba? Yan, ganyan, di ba? Usually, ganyan yung tiyan natin. O sa akin lang, ito yung tiyan ko. Para i-engage yan, hahatakin nyo lang yung tiyan nyo papasok sa loob. So, mula sa ganyan, ganyan. So, habang nag-exercise kayo, i-maintain nyo to. Okay, i-maintain nyo to. So, mararamdaman ninyo, pag in-engage nyo to, syempre, magtitigas to, and then, pati itong part na to, titigas din. Kung kaya nyo i-engage pati ito, sa may puwetan ninyo, ganun din, i-tighten nyo lang siya. And then, gawin nyo yung workout ninyo habang naka-engage ito. Mapoprotektahan nito yung spine ninyo, magiging mas stable kayo sa pag-exercise. So, may iwasan natin yung mga injury or yung sakit-sakit sa spine natin, sa likod natin. So, yun lang. Update para sa weight ko, medyo nabawasan na ng onte. So, nagkaroon ng increase sa intensity or dami ng repetition sa exercise. Mas nadagdagan yung distance ng walk. Okay guys, magbibigay ako ng example kung paano gamitin yung core sa ating activities. Again, yung core mag-stabilize ay na ating spine para protected yung ating spine from injuries, okay? So, ito pala siya, no? Original. 1, 2, 3. Engaged ang core. Let's do it! Okay guys, kita nyo, engaged pa rin yung core. Habang engaged yung core, halu-haluin yung bigas. Okay? Then, tapon natin yung
tubig kung marumi pa yung tubig. Kung mapapansin nyo, naka-engage pa rin yung core. Lagyan ng tubig ulit. Siyempre, may weight yan. Sa pag-engage ng core, may iwasan ng injury. Naka-engage pa rin yung core. Kunin ang sponge. Habang naka-engage yung core, lagyan ng sabon, yung sponge. Piga-pigain habang naka-engage yung core. Kunin ng baso. At ikalat ang sabon habang naka-engage yung core. Hindi lang naman sa exercise pwedeng gamitin yung pag-engage ng core. Actually, pwede nyo gawin nyo kung kaya nyo isang buong araw, kalahating araw. Basta yung kaya yung duration, gawin nyo to. Engage nyo yung core nyo. So, yun lang. Until next update. Bye guys.